Anak, mag-almusal ka muna bago ka pumunta sa shop. Saad ng ina ni Sabina. Sumagot naman siya habang nagtitiklop ng mga kumot. Apo mama. Ginawa niyang morning routine ng araw na yon. Nang makalabas, dumiretso na nga siya sa printing shop ng kanilang pamilya. Siya ang madalas na tumao roon dahil higit na may mas alam siya kaysa sa mga magulang niya. Itinaas ni Sabina ang rolyong pintong bakal ng kanilang maliit na printing shop. Halos araw-araw niya yung ginagawa, simula nang siya'y 21. Sabina, bibili ka ng ginataang mais? Tanong ni Aling Emma, ang tendera ng mga almusal na palaging dumadaan doon. Napangiti naman si Sabina. Good morning po, nakakain na po ako ng breakfast kanina. Pero sige po, pa-order ng ginataang mais. Kakainin ko na lang po mamaya. 3 po para naman may makain din po ang mga kapatid ko. Saka po yung baked macaroni, parang masarap. Pagkatapos makuha ang order, pumasok na rin naman siya sa printing shop. Nasa gilid ng makitid na kalsada ang shop nila. Hindi kalayuan sa barangay hall. Sa labas, nag-aayos na ng pwesto ang mga tindero. Naroon ang cart na nagtitinda ng merienda at ng kung ano-anong pagkain at tindang ulam. Bumukas na rin ang katabi niyang tindahan ng school supplies. Sa loob, amoy ink at papel. Pinindot niya ang switch ng ilaw. Napatingin siya sa makukulay na karton at mga kahong puno ng tarpaulin. Marami nga palang trabaho ngayon. Maraming tarpaulin na kailangan gawin. Mabuti na lang sa amin nagpaprint si Mayor. Huminga ng malalim si Sabina. Yun ang mundo niya. Hindi marangya, hindi Instagrammable. Pero kabuhayan ng mga magulang niyang bumuhay at nagpapaaral sa kanilang magkakapatid. Nakatapos naman siya sa kursong Business Administration. Gusto niyang magtrabaho sa mga opisina. Kaso, hindi talaga niya maiwan ang printing shop kahit maliit lang yon. Hindi na rin kasi talaga kayang i-manage ng kanyang mga magulang. Kaya kahit tendera lang siya roon, ayos lang. Sa pamilya naman nila ang printing shop na yon. Magandang umaga, Ate Sabina. Sigaw ni Marie. Mabuti bumili ka ng almusal. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Saglit lang akong tutulong may afternoon class kasi ako mamaya. Sige, sagot ni Sabina sabay ngiti. Pero kapag alam mong hapit ka sa oras, huwag ka nang tumulong. Naintindihan ko naman na medyo unpredictable ang classes mo since regular student ka. Thank you ate. Kaya nga, naiinis nga ako minsan. Wala rin naman ako mapagtanungan. Natatawang tugon ni Marie. Pagsapit ng 7:00, dumating din si Paolo. Kapatid niya ito at nakagraduate na rin sa kursong IT. Naghahanap na ng trabaho pero habang naghihintay, tumutulong muna sa kanilang printing shop. Pasensya na ate, traffic sa rotonda. Paliwanag dito, sabay kamot sa ulo. Doon kasi ako sa apartment ng girlfriend ko. Nag-aaway kami kaya sinuyo ko pa. Magdamag akong puyat. Ayaw akong papasukin. Nilamok na ako sa labas. Natawa naman si Sabina. Kumain ka na lang ng almusal. Bumili ako. Hinahanap ka ni mama. Kaya sinabi ko nandun ka. Nag-aayos na ba kayo ng girlfriend mo? Tumango naman ito habang binubuksan ang supot ng pansit. Ote, hindi ako matitiis nun. Mahal na mahal ko. Muli siyang napahalakhak. Dinaig mo pa ako? 28 na ako, wala pa akong love life. Ate, paano ka magkakaroon ng love life? Bahay at printing shop lang naman ang pinupuntahan mo. Saad ni Paulo. Mapait siyang napangiti. Wala lang talaga siya sa mood maghanap. Para kasing kontento na lang siya sa buhay na mayroon siya ngayon. Kung may dumating, di maganda. Pero kapag wala, okay lang din naman sa kanya. Sinilip ni Sabina ang logbook sa counter. May ilang order na kailangang matapos ngayong araw. 100 flyers para sa isang laundry shop, tarpaulin para sa pista ng barangay, at 2 set ng calling cards para sa mga professionals na nagpagawa. Hindi komplikado, ngunit sapat na para maging abala sila. Sabina! Sigaw ng pamilyar na tinig mula sa labas. Si Mang Lito iyon, suki na lang tendero ng sari-sari store sa kanto. May dala itong gusot na papel. Pwede bang pa-photocopy nitong resibo? 3 Siyempre naman Mang Lito, sagot ni Sabina at mabilis na kinuha ang papel. Dinala niya sa counter, pinindot ang ilang button at sa loob ng 1 minuto, naiabot niya na ang 3 kopya. Bilis mo talaga, Iha. Kaya loyal ako sa inyo. Nakangiting wika ng matanda, sabay abot ng eksaktong bayad bago naglakad papalabas.
Bahagyang lumobo ang dibdib ni Sabina sa tuwa. Hindi man pinakamalaki o pinakabongga ang tindahan nila, mayroon silang mga suki. Mga kliyenteng nagtitiwala na sa loob ng maraming taon. Mas mahalaga yon para sa kanya kaysa makipagsabayan sa mga kabatch niya na nasa corporate world na. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, abala ng tindahan. Kumakalampag na ang mga lumang printer dahil sa sunod-sunod ang flyers na lumalabas. Umiingay ang laminating machine. Pinapawisan si Paulo habang nagpuputol ng tarpaulin. Samantalang si Marie ay abala sa mga customer na galing sa barangay hall na nagpa-photocopy sa kanila. Si Sabina naman, abala sa pag-i-edit sa computer. Inaasikaso ang mga order at pinapanatiling maayos ang mga i-deliver nila. Akala ng lahat, simpleng tagamantay lang siya sa printing shop. Pero hindi alam ng lahat na may mga side hustle na siya. Natuto siyang mamuhunan sa online stores, subukang pasukin ng stock market at ilang investment. Minsan paldo, minsan hindi. Pero sa tagal niya ng ginagawa yon, nakaipon na siya. May hinuhulugang bahay pa nga siya sa subdivision at hindi yun alam ng kanyang mga magulang. Ate Sabina? Tanong ni Marie. Yes. May nag-order ng rush. 500 flyers. Kaya pa ba? Tiningnan ni Sabina ang request saka tumango. Sabihin mong dagdag 50 pesos para sa rush fee. Paolo, tulungan mo si Marie sa setup. Ako na sa design. Mabilis gumalaw ang kanyang mga kamay sa computer at nag-layout na naman ng panibago. Pagsapit ng tanghali, tumigil na muna sila at kumain. Pumasok na si Marie sa school kaya silang dalawa na lang ni Paulo. Dinalhan sila ng pagkain ng kanilang mga magulang kaya ang mga ito muna ang tumao sa shop habang kumakain. Ate, tanong nito sa pagitan ng pagsubo. Hindi mo ba naisip palakihin ang shop? Alam mo, dagdag machine o mag-branch out. Alam kong mapera ka. Palagi mo kaming nililibre sa mamahaling resort kapag bakasyon. At vacation trip sa ibang bansa. Kaya alam kong kahit printing shop lang natin tong pinagkakabalahan mo. Alam namin sa kanina mama at papa na kumikita ka sa ibang paraan. Mahina siyang tumawa. Iniisip niyo bang illegal? Umiling naman si Paulo. Hindi. Alam namin may prinsipyo ka. Saka may takot ka sa Diyos. Kaya ayaw mong mangdehado ng tao. Kaya may tiwala kami sa'yo. Palakihin mo tong printing shop. Kaya mo naman eh. Bahagyang ngumiti si Sabina. Naisip ko. Pero hindi ako ganun. Okay na ako dito. Steady lang at sobrang simple. Hindi naman kailangan palaging malaki. Kaya nga mas pinili ko to kaysa pasukin ng corporate world. Masaya na ako sa tindera lang ako rito. Hindi naman tayo sobrang naghihirap. Saka gusto kong palagi kayong kasama. Matatanda na rin si na mama at papa. Ayoko magtrabaho sa mas malayo tapos minsan lang nila makita. Nagkibit balikat si Paulo. Sa bagay, kahit ako, ayoko ring malayo ka na mama at papa. Pero sayang ang potential ate. Ang galing mo pa naman mag-manage ng negosyo at pera. Kaya tiwala sa'yo sina mama at papa. Mahinang natawa si Sabina. Potential for stress siguro, Paulo. Ang dami kong kilalang negosyanteng halos walang tulog. Hindi para sa akin yon. Dito kumikita man ako, may tulog pa rin. Ayokong malaki kasi dagdag stress lang. Sa loob-loob niya, alam niyang higit pa ron ang dahilan. Hindi siya tamad, mas pinapahalagahan lang niya ang kontrol at kapayapaan kaysa sa ambisyon na walang preno. Pagkaraan ng tanghalian, dumating muli ang dagsanang customer. Mga estudyanteng nagpapaprint ng thesis at isang batang ina na nagpagawa ng imbitasyon para sa kaarawan ng anak. Pwedeng black and white lang para mura? Tanong ng nanay na parang ginawan lang talaga ng paraan para maipaghanda ang anak nito. Napangiti naman siya at tiningnan ng baby nito na nasa 1 taon na. Ganito na lang. Itong package 4 na lang po ang kunin nyo pero bababaan ko na lang po ang singil. Regalo ko na lang po sa anak ninyo para naman magandang tarpaulin at invitation niya. Kumislap ang tuwa sa mga mata ng ina. Talaga? Opo, by Monday. Pwede niyo na pong kunin. Nagkatinginan sila ni Paulo. Napangiti ito at halatang proud sa kanya. Yun siguro ang isa sa dahilan kung bakit tumagal sila sa negosyong iyon. Marunong silang makiramdam ng mga taong nangangailangan. Kahit mga magulang nila, ganoon din. Kapag may estudyanteng nakikita nilang pilit na lang pinagkakasya ang pera, ginagawa na lang nilang piso kada isang print. Okay lang na malugi basta makatulong.
Bukod doon, kahit na tumulong sila, parang mas pinadadagsa naman ng Diyos ang mga kliyente nila. Kaya hindi nila kinakatalo ang pagtulong. Sabina, bakit wala ka pang asawa? Tukso ng kapitan habang naghihintay. Busy pa po sa negosyo, Kap. Sagot niya at sabay tumawa. Baka naman masyadong busy. Sayang ang ganda mo. Ngumiti siya ngunit hindi na nagsalita. Madalas niyang marinig ang ganoong tanong. At bagamat madali niyang tanggihan, minsan ay umaalingaw-ngaw pa rin yon sa kanyang isipan bago matulog. Nililigawan naman siya noong high school, may nagsuntukan pa nga para sa kanya. Pero kahit isa, wala siyang sinagot. Kasi palagi niyang nililinaw na pag-aaral ang uunahin. Ngayong matanda na siya, saka naman walang nanligaw. Subalit isang lalaki ang darating sa kanyang buhay na magpapabago sa kalmadong takbo ng buhay niya. Mainit na agad ang umaga nang iangat ni Sabina ang rolyong pinto ng tindahan. Itinali ni Sabina ang kanyang buhok sa isang van. Pumasok si Marie na may bitbit na tote bag. May dala akong pandesal, ate. May palaman na itlog at mayonnaise. Pinadala ni Mama. Mama talaga, ayaw pumayag na umalis tayong walang almusal. Nakangiti niyang sabi. Tahimik pa ang tindahan at binubuhay pa lang nila ang mga machine nang biglang sumingit ang ugong ng motor sa kalsada. Napatigil si Sabina at napatingin sa isang rider na huminto sa harap ng shop. Nakasuot ito ng berdeng delivery vest at nakababa pa ang visor ng helmet. Delivery po. Malakas at malinaw ang boses ng lalaki. Lumapit si Sabina. Kanino? Sa inyo po, printing supplies galing Laguna. Inalis ng rider ang helmet at natigilan si Sabina. Nakangiti ito ng malapad, maitim ang balat sa araw sa kalsada, kumikintap ang pawis sa sentido, pero kumikislap ang mga mata na parang may sariling sigla. Gwapo at lalaking-lalaking tingnan. Oo, wika ni Sabina at nagbalik sa sarili. Kahapon ko pa hinihintayan, pakilapag na lang dito sa gilid. Walang problema, tugon ng rider. Binaba ang kahon sa bangketa. Grabe, ang bigat ng package mo, madam. Napatawa si Marie mula sa counter. Ate, ang witty naman ng rider na yan. Napangiti rin si Sabina. Salamat pasensya na, mabigat talaga yan. Okay lang, at least may dahilan akong magpawis. Mas lalo pa nitong pinalapad ang ngiti. Tendera ka dyan? Napalunok si Sabina. Oo. Bahagya tuloy siyang na-conscious sa itsura. Simpleng t-shirt at short na pangbahay lang ang suot niya. May design pang Minnie Mouse kasi favorite ni Sabina. Nakatsinelas lang siya at wala rin kahit anong makeup. Tendera naman talaga siya roon. Kahit sa mga magulang niya ang shop, tendera pa rin siya. Pero hindi niya alam kung bakit medyo nahihiya siya rito. Parang gusto niyang magpa-impress sa rider. Single ka ba? Tanong nito bigla. Nanlaki ang mga mata ni Sabina. Ha? Oo, wala akong boyfriend. Ang ganda mo kasi. Narinig niya ang tawa ni Marie. Agad namang namula si Sabina. Matagal na rin walang lumalandi sa kanya, kaya nabigla siya sa rider na nasa harap niya. Sid nga palang pangalan ko. Saad ng lalaki at inilahad ang kamay. As in, buto. Sid, ulit niya. Ako si Sabina. Natawa si Sid. Sabi na, ang gandang pangalan. Sabina, around the area lang ako. Baka bumalik-balik ako. May nakita kasi ako maganda. Natawang muli ang kanyang kapatid. Napakagatlabi siya. Ayos na, salamat. Ingat ka sa biyahe. Dahil sa nangyari, inasara siya ng kanyang mga kapatid. Nabanggit din sa mga magulang niya. Hindi naman mapanghusga ang mga ito basta mabait at mabuting lalaki ang mamahalin niya. Tinutulak na nga siyang lumandi. Alam na hindi na siya bumabata kaya supportive na ang mga ito. At makalipas nga ng 3 araw, huminto na naman ang motor sa harap ng kanyang shop. Delivery ulit! Sigaw ni Sid, bitbit ang helmet. Nagulat si Sabina. Wala naman akong in-order ngayon. Di, ako na lang ang order mo. Tinaas nito ang maliit na kahon. May dala akong donut para sa'yo. Gusto kitang ayaing magmerienda. Agad nag-init ang kanyang mga pisngi. Ha? Salamat. Sige. Simula ng araw na yon, naging malinaw sa kanya na pinopormahan siya ni Sid. Laging bumabalik si Sid, minsan may totoong delivery,
Minsan halata na dumadaan lang para silipin siya at magdala ng merienda. Isang hapon, habang inaayos ni Sabina ang bagong calling cards, nakasandal si Sid sa counter. Alam mo, parang masyadong tahimik dito. Hindi ba kayo nababato? Dapat nagpapatugtog kayo. Saad ng binata. Hindi, sagot ni Sabina. Sanay na ako sa tunog ng makina. Saka ayaw naming magkakapatid ng masyadong maingay. Tumawa naman si Sid. Kung dito ako nagtatrabaho, baka nakatulog na ako. Di huwag ka magtrabaho dito. Mabilis na balik niya. Hindi naman kami hiring dito. Hindi namin kailangan ng rider. Humalakhak naman si Sid at mas lalo siyang tinitigan. Ang sungit naman. Paano kung gusto ko magtrabaho dito kasi nandito ka? Napatigil si Sabina habang hawak ang ballpen. Huwag kang ang bolero. Hindi bola yon, totoo lang. May kakaibang ganda kasi kapag nakangiti ka habang nagpiprint ng papel. Parang nagkunwaring nag-iisip si Sid at tinapik ang baba. Kahit simple, sobrang ganda talaga. Umikot ang mata ni Sabina pero hindi na itago ng labi ang munting ngiti. Corny? Ngumiti naman ang binata. Mas corny kung hindi totoo ang mga sinasabi ko. Kinagabihan habang isinasara ang shop, paulit-ulit na bumabalik kay Sabina ang usapan nila. Ayaw niyang aminin pero gumagaan ang mahabang oras kapag dumadaan si Sid. Ang mga biro, ang kapal ng mukha, pati mga banat na parang galing sa pelikula, unti-unti nitong binabasag ang pader niya. Delivery? Tanong ni Paulo, hindi inaalis ang tingin sa cutter. Hindi, sagot ni Sabina, agad nang nakilala ang tunog ng motor. Si Sid na naman, tumawa naman si Paulo. Naliligaw nga pala. Sagutin mo na kaya ate, para naman magkaroon ka ng boyfriend. Kinikilala ko pa. At ayun na nga, dumating si Sid, hawak ang helmet sa ilalim ng isang braso. Nakangiti ito na para bang matagal nang nananabik na makita siya. Madam, bati nito. Libre ka ba mamaya? Kape tayo. Napakurap si Sabina. Busy ako. Busy pa ba yan? Halos sarado ka na. Sumandal ito sa counter, binaba ang boses na parang nang aasar. Sige na, 1 oras lang. Kape lang. Hindi naman kasal ang hinihingi ko. Halos matawa si Marie habang pinupunasan ang laminator. Ay nako, Ate Sabina, sige na. Libre ka naman mamaya, 'di ba? Wala ka namang gagawin. Ate, landi na. 28 ka na oh. Marie, tutol pa ni Sabina. Pero nakataas na ang kamay ni Sid na parang batang nakikiusap. 1 tasa lang. Kapag hindi mo na-enjoy, promise, hindi na ako mangungulit. Napabuntong hininga si Sabina. Alam niyang dapat siyang tumanggi. Naiinis siya kapag pinipilit siya. Pero may kung anong kakaibang lambing sa kakulitan nito na hindi niya mapigilang humiti ng bahagya. Sige, kape lang. Muntik pang tumalon si Sid na para bang nanalo sa championship. Mabilis lang ang lakad nila papunta sa mumurahing coffee shop sa kanto. Umupo sila sa maliit na mesa sa gilid ng bangketa. Umorder si Sid ng 2 cup ng kape at 2 malaking toron. So, Panimula ni Sid habang hinahalo ang tasa. Ilang taon ka na pala? Hindi mo alam? Kasasabi lang kanina. 28 na nga ako. Sagot niya at dahan-dahang sumipsip. 28? Akala ko 23 ka lang. Napairap naman siya. Bola. Ngumiti naman ang binata. Hindi bola. Ang baby face mo kasi kahit na mukha kang boss na boss. Boss na boss? Natatawang ulit ni Sabina. Oo, nabanggit sa akin ni Paolo na sa pamilya niyo palang maliit na printing shop na yan. Hindi ka lang basta tindera. Ikaw palang namamahala. Pero hindi ka mukhang stress. Siguro kasi sanay ka na. Sanay na nga siguro. Saad niya rito. Saka tindera pa rin ako dyan kasi sa mga magulang ko naman ang shop at hindi talaga sa akin. Kumagat si Sid ng turon. Ako, sanay na sa init ng kalsada. Pero minsan, gusto ko rin ng tahimik. Kaya tuwing dumadaan ako sa shop nyo, para may pahinga. Napatitig si Sabina. Nagulat sa biglang pagiging seryoso nito. Tahimik sa shop? Ang ingay kaya doon, puro tunog ng machine. Mas maingay sa labas. Paliwanag nito at diretsyong nakatingin sa kanya. Mas maingay ang kalsada. Kwento mo naman, wika niya para ilipat ang usapan. Paano ka napunta sa pagiging rider? Umayos si Sid ng upo at iniunat ang braso. Dati, construction worker ako.
mabigat ang trabaho, maliit ang kita. Tapos nakita ko mga tropa kong rider. Lagi sa daan, kontrolado ang oras nila. Sabi ko, subukan ko nga. Mas madali? Mas malaya, hindi mas madali. Pero at least, ako ang bahala kung saan pupunta. Minsan, kapag walang delivery, umiikot lang ako para makakita ng ibang tanawin. Pero may sinusubukan akong trabaho ngayon. May tinuturo kasi sa akin ng kapatid ko. Kaya baka tumigil din ako sa pagiging rider. Gusto ko rin namang yumaman balang araw. Ayoko na, hanggang dito na lang. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ito sa kanya at parang may sikreto. Gusto kong magtayo ng sariling motor shop. May pangalan ako sa tarpaulin, Seeds, Motocare o kung ano man. Napatawa si Sabina. Ambisyoso ka pala. Hindi ba dapat? Kung walang ambisyon, parang wala kang direksyon. Ngumiti si Sabina habang nakatango. At kung sobra naman, puro direksyon, wala namang destinasyon. Halakhak ang isinagot ni Sid. Nararamdaman niyang matalino ito, may goal din sa buhay, kaya napapanatag siya at unti-unti na itong nagugustuhan. Nang maubos ang kape at ang turon, umayos ng upo si Sid. Sabina, Napatingin siya rito. Napangiti ang binata. alam ko hindi tayo close. Pero gusto ko lang magpasalamat kasi kahit busy ka, kahit parang lagi kang may iniisip, binigyan mo ako ng oras ngayong gabi. May kumirot sa dibdib ni Sabina. Para sa kanya, simpleng kapilang yon at pagsama rito. Pero sa boses ni Sid, para bang isang bagay na mahalaga yon para rito. Huwag mo akong pasalamatan. Mahina niyang tugon. Kape lang naman to. Umiling si Sid at bahagyang umiti. Hindi, minsan ang simpleng oras, malaking bagay na para sa akin. Tumalikod si Sabina at hindi mapanatag ang puso. Gusto niyang kontrahin, sabihing wala lang yon, pero alam niyang mali siya. Kasi sa loob-loob niya, ramdam niya pa rin na ang simpleng oras na yon ay higit na rin para sa kanya. Mas naging mapursigi pa ang binata sa kanya. Para hindi ka ma-dehydrate, madam. Sabi nito minsan at maingat na inilapag ang bote sa counter. Umiling si Sabina habang pinipigilan ang ngiti. Maraming tubig dito, Sid. May water dispenser kami. Umawang ang bibig ng binata. Hindi bale, at least may dahilan akong dumaan. Lagi pa nitong dinudugtungan yon ng ngiting parang abot langit, ngiting pinagtatawanan ni Paolo habang nasa likod ng cutter. Saksi kasi ang kanyang mga kapatid kung paano pumorma si Sid sa kanya. Isang hapon, habang buhat ni Sid ang isang tumpok ng tarpaulin, nahuli ito ni Sabina at pilit inaagaw iyon. Akin na yan, giit niya habang hinihila ang mga rolyo. Mabigat para sa'yo, hindi ka naman empleyado dito. Tumaas ang kilay ni Sid. Excuse me, madam. Rider ako at sanay ako sa bigat. Eto ngang si Paolo, kaya niya. Napahinto si Paolo sa paggupit. Ate, kaya ko naman. Pero mas okay siguro na tulungan ni Kuya Sid. Traidor, bulong ni Sabina. Mas lalo lang tumawa si Sid. Iwinagayway ang tarpaulin sa balikat na parang wala lang. Oh, kita mo. Pati mga kapatid mo, gustong gusto ako. Ikaw, kailan kaya? Napairap na lang si Sabina, pero nadugtungan din ng tawa. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Sabina kung paanong napupuno ng presensya ni Sid ang paligid. Malakas at walang pakundangan ang tawa nito. Hindi rin nauubusan ng mga baong kwento. Isang gabi, matapos ang closing, nanatili pa si Sabina sa labas ng tindahan. Pinagmamasdan ang kalsadang buhay pa rin sa sigaw ng mga tricycle at alok ng mga tinderang nagbebenta ng ulam. Huminto sa tapat si Sid at maayos na ipinarada ang motor. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Sabina at bahagyang nabigla. Naalala ko lang, baka gusto mong kumain. Nagdala ako ng kwek-kwek at balut. Itinaas nito ang plastic bag. Ibang klase ka. Buntong hininga ni Sabina, ngunit kumulo ang tiyan niya sa amoy ng suka at balot. Magkatabi silang umupo sa mahabang baitang ng tindahan. Tahimik lamang na kumakain si Sabina, pero napatingin siya sa binata dahil sinasadya nitong kumain ng maingay para mang-asar. Sabina, alam mo ba? Ikaw lang yata ang babaeng pinakitaan ko ng ganito. Nang kwek-kwek? Biro ni Sabina. Nang totoong ako. Seryosong sagot nito. Kasi lahat ng tao sa labas, ibang tingin. Rider lang, hindi seryoso. Pero ikaw, parang hindi ka tumitingin sa trabaho ko. Nakikita mo ko bilang tao.
Kaya naman mahina niyang sinabi, "Bakit hindi naman kita titingnan sa totoong ikaw? Rider ka, oo, pero tao ka rin. Sino bang nagsabi na hindi ka dapat tingnan ng ganoon?" May lambing sa ngiti ni Sid. Kaya siguro gusto kong bumalik-balik dito. Mabilis na ibinaling ni Sabina ang tingin at nagkunwaring abala sa kwek-kwek. Ngunit ang puso niya'y kumakabog ng mas malakas pa kesa ingay ng lungsod kung nasaan sila. Sa shop, mas lalo pang lumakas ang tukso. Isang abalang hapon nang maghatid si Sid ng supplies at inaasar siya ng kanyang mga kapatid. Ate, crush mo na si Kuya Sid ano? Tanong ni Paulo. "Paulo?" Singhal niya habang namumula ang pisngi. Siyempre, narinig yun ni Sid. Sumandal sa counter at nakangising parang may laban itong panalo. So, confirm pala? "Confirmed na makulit ka." Mabilis na sagot ni Sabina sabay iwas ng tingin. "Ate, umamin ka na kasi." Singit ni Marie habang humahagalpak ng tawa. "Mas mabilis pa siguro ang printer natin kung aamin ka." Napabuntong hininga si Sabina at tinakpan ang mukha ng palad. "Ewan ko sa inyo." Kakalak lang ni Sabina ng tindahan nang bumungad si Sid. Nakasandal ng kaswal sa motor na para bang matagal na itong naghihintay. Nakasabit ang helmet sa isang kamay at sa kabilay may hawak na maliit na paper bag. Perfect timing. Bati nito at agad na tumuwid nang lumabas si Sabina. Sakto, tapos ka na. Kumunot ang noo ni Sabina habang inaayos ang kanyang shoulder bag. "Sid, anong ginagawa mo rito? Wala ka bang deliveries?" Meron, Sagot nito sabay ngisi. pero tinapos ko agad. May plano ako para sa'yo. Itinaas ni Sabina ang isang kilay. "Plano?" First date natin. Walang kagatol-gatol na tugon ng binata. Napatitig lang si Sabina at hindi agad nakapagsalita. "Excuse me? Sinong nagsabing pumayag ako?" Umirap na nakangisi si Sid sabay sakay ng isang paa sa motor. Sabina, kung hindi ka pumayag, hindi ka na sana maglalak ng pinto agad. Inaabangan mo rin ako. Aminin mo man o hindi. Gusto niya sanang sumagot. Ipaalala na marami pa siyang kailangang gawin at hindi siya ang tipong sumasakay agad sa motor ng kung sinong lalaki. Pero ang kislap sa mga mata ni Sid, talagang hinahali na siyang bumigay na. "Sid, wala akong plano." Hindi mo kailangan magplano. Ako nang bahala. Tinapik nito ang extra helmet sa motor. Sakay na. Sa isang buntong hininga ng pagsuko, kinuha niya ang helmet. "Kung saan-saan mo ako dadalhin, bahala ka na." Huwag kang mag-alala. Sa motel lang naman. Aray! Kinurot niya kasi ito sa balikat. Tawang-tawa naman ang binata at pinaandar na ang motor. Mahigpit na kumapit si Sabina sa metal bar ng motor. Relax ka lang. Sigaw ni Sid sa ingay ng kalsada. Hindi kita ibabangga. "Hindi ako tense." Sigaw din niya pabalik, pero ibang usapan ang kapit niya sa bakal. Makalipas ang 15 minuto, huminto sila sa luneta. Sa harap nila, kumikislap ang parke. Nagniningning ang monumento ni Rizal sa ilalim ng spotlight. Napatitig si Sabina. "Luneta? Dito tayo?" Inalis ni Sid ang helmet sabay kamot sa ulo. Oo, dito, di ba? Maglalakad-lakad tayo. Maganda rito kapag gabi. Magkasabay silang naglakad sa mga daan ng parke. Si Sid ay parang instant tour guide na mali-mali naman ang sinasabi. Yan o, yung fountain na yan. Sabi nila, pag humiling ka tapos ininom mo ang tubig. "Sid, bawal uminom ng fountain water. Kung tour guide ka, malulugi ka. Puro ka kalokohan." Eh di, buti na lang hindi yung trabaho ko. Dumaan sila sa mga pamilyang nasa mga latag, mga kabataang nag-iensayo ng sayo sa ilalim ng poste ng ilaw, at matatandang magkasamang dahan-dahang naglalakad. Ramdam ni Sabina ang pagluwag ng bigat ng araw-araw niyang gawain. Huminto si Sid sa isang fishball cart at nag-abot ng gusot na pera. Boss, dalawa. Isang spicy, isang sweet ang sauce. Tumalikod naman ito kay Sabina. Anong gusto mo? Matamis. Inabot ni Sid ang stick ng fishball na puno ng sauce, sabay subo agad bago pa lumamig. Aray, ang init. Napasayaw ito habang nilalabanan ang paso. Natawa ng malakas si Sabina at tinakpan ng bibig. "Sabi ko na nga ba, pasaway ka? Dahan-dahan kasi. Alam mong kagagaling lang sa mainit na mantika." Nagtagal sila sa fishball cart. Sa paligid,
Tuloy ang ingay ng syudad. Pero kay Sabina, parang sila lang ang nasa mundo. Pinapalibutan ng tawanan dahil lang sa simpleng fishball. Pag-uwi, tahimik na ang kalsada. Mahina ang ilaw sa loob ng bahay nila. Nakasarado ng paligid maliban sa alulong ng aso sa malayo. Pinatay ni Sid ang makina. Sabina, salamat talaga. Ang saya ko ngayong gabi. Sana naging masaya ka rin. Inalis ni Sabina ang helmet at inayos ang buhok. Ako rin, hindi ko inaasahan pero nasaya nga. Bumalik ang pilyong ngiti ni Sid. So, pwede na bang sabihin na nag-date tayo? Kunwaring nag-isip si Sabina at napakagatlabi. Date naman talaga. Good night, Sid. Good night, Sabina. Pero walang nagsalita sa kanila. Maya-maya ay hindi na siya nakapagpigil. Hinalikan niya ito sa mga labi. Tatakbo na sana si Sabina pero hinawakan siya agad ng binata. Teka lang, nagnakaw ka ng halik tapos tatakbo ka. Tayo na ba? Marahan siyang tumango. Oo, boyfriend na kita. Humalakhak naman si Sid at mahigpit siyang niyakap. Yes. Pagpasok niya sa gate at akyat sa kwarto, hindi niya napigilang umiti. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya ang masinop na tindera o ang responsableng anak. Pakiramdam niya may nakakita sa kanya. At kahit hindi niya aminin, alam niyang yun pa lang ang simula sa bagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan, naging maayos ang kanilang relasyon. Kung ano ito noong manliligaw, ganoon pa rin ito nang maging sila. Hanggang sa lumipas ang 1 taon na sila pa rin ni Sid. Wow! Biro ni Sabina habang pinapapasok ang kanyang boyfriend. Ang bango mo ah! May date ka bago dito? Ngumisi si Sid habang umuupo. Oo, ikaw. Umikot ang mga mata ni Sabina pero hindi maitago ang ngiti habang nilalagyan ng sabaw ang mangkok nito. Kumain ka na, mainit pa. Ako nagluto nito. Nauna nang kumain ng parents ko kaya tayo na lang. Sinabi ko kasi na bibisita ka. Maaga naman na silang nagpahinga. Huminga ng malalim si Sid habang hawak ang kutsara. Grabe, Sabina. Kung ganito araw-araw, hindi na ako maghahanap pa ng iba. Namula ang pisngi niya kahit pinilit panatilihin ang mukha na kalmado. Huwag kang bolero. Saka bakit ka maghahanap ng iba girlfriend mo na nga ako? Ano bang good news mo? Kuminang ang mga mata ni Sid at inilapag ang kutsara. Eto na, may bago akong sideline. Virtual assistant. Napakurap si Sabina. Virtual assistant? Yung nag-aayos ng mga schedules, emails, mga ganon? Oo, may client ako sa Canada. Pinapamanage niya sa akin yung online store niya. Ako ang nag-a-update ng products, sumasagot ng inquiries, minsan nagre-research ng suppliers. Ang saya. Kaya kapag may mamahalin akong gamit, huwag ka nang magtataka. May sumiklab na munting pagmamalaki sa dibdib niya. Wow, Sid, ang galing mo. Paano mo nakuha yon? Nakita ko lang online. Ang daming FB groups na may postings. Sinubukan ko at sinuwerte. Saka ang kapatid ko, ganun din kaya inaral ko. Ang laki ng bayad. Dollars, Sabina. Tumaas ang kilay niya. Magkano? Ngiti-ngiti naman si Sid. $10 per hour. Kahit 4 na oras lang per day. Halos doble na sa kinikita ko sa deliveries. Napasinghap si Sabina ng mahina. Ang laki nga. Good for you, Sid. Lalong lumapad ang ngiti nito. Halatang sabik sa reaksyon niya. Sabi ko na nga ba, matutuwa ka. At natuwa naman talaga siya. Totoo yun. Pero habang kumakain sila, habang ikinikwento nito ang mga bagong natututunan at ang potensyal ng trabaho, napansin ni Sabina ang kakaibang kinang sa boses nito. May kumpiyansa, pero may halo ring yabang. So, yun. Ani Sid habang humihigop ng sabaw. Iba rin palang mundo ng online work, parang endless possibilities. Unlike na tendera ka lang. Nagstay ka na lang sa maliit na printing shop ng mga magulang mo. Tumawa si Sabina pero bahagya lang at pilit ang tunog. Tendera lang ah. 1 taon na sila pero hindi niya pa nasasabi rito ang mga side hustles niya. Inisip niya na hindi naman kasi nito kailangang malaman. Pero nagulat siya sa tunog ng pang-iinsulto nang tawagin siyang tendera lang. Hindi naman kasi ito dating ganoon. Uy, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Mabilis nitong sagot at ikinaway pa ang kutsara. Iba lang kasi ang feel. Ikaw may shop kayo pero sa mga magulang mo naman, dito lang umiikot ang mundo mo. Ako naman, nagle-level up na.
Sagot niya sabay higop ng sabaw para ikubli ang biglang bigat sa dibdib. Tuloy-tuloy lang si Sid at hindi ramdam ang inis niya. Pero imagine mo, kung magtutuloy-tuloy to, pwede na akong bumili ng bagong motor, makatulong pa sa bahay. Hindi na ako forever na sa kalsada lang. Gets mo? Ngumiti si Sabina ng tipid. Oo naman, masaya ako para sa lahat ng nakakamit mo. Natapos ang hapunan sa bugso ng kasiyahan ni Sid at sa tahimik na mga tugon niya. Pero sa loob-loob niya, may nag-iba. Sa tuwing bumabalik sa isip niya ang salitang tendera lang siya, parang may kumikirot sa dibdib niya. Para bang sinasabi nito na mali ang mamuhay ng pagiging simple lang. Pag-alis ni Sid, bit-bit ang pangakong magte-text pagdating, dahan-dahang hinugasan ni Sabina ang mga plato. Okay ka lang anak? Tanong ng nanay niya mula sa sala na lumabas na pala mula sa kwarto. Okay lang po ma. Mabilis niyang sagot. Pagod lang po. Pero nang makaakyat siya, maisara ang pinto at mahiga, saka lang tuluyang bumigay ang nararamdaman niya. Pilit niyang tawanan muli. Sinabihan ng sarili na hindi yun seryoso. Kilala naman niya si Sid, madaldal, walang preno sa mga biro. Pero ang tono nito, hindi niya lang talaga nagugustuhan. Ano bang iniisip ng boyfriend niya? Na siya lang ang anak na naiwan? Na nagbabantay ng shop habang ang iba'y naghahabol ng mas malalaking pangarap? Sinabi niyang kontento siya na sapat ng maliit na shop. Pero ngayong gabi, dahil sa isang pabaya at walang muwang na salita, nagkaroon ng bitak ang mga yon. Kinabukasan sa shop, madalas siyang mapatulala. Ang ugong ng printer na dati nakakaaliw, ngayon tila umaalingaw-ngaw na paalala ng sinabi ni Sid. Pinilit niyang abalahin ang sarili sa mga orders at ngumiti sa mga suki. Sabina, paprint nga ng TARP. Rush ha? Ani Mang Tonyo. Sure Mang Tonyo, bukas ng umaga, ready na. Ati Sabina, okay ka lang? Kanina ka pa parang tulala. Tanong ni Marie. Napakurap siya at pinilit ngumiti. Oo, okay lang. Inaantok lang siguro. Ngunit pagtalikod nito, mabilis ding naglaho ang kanyang ngiti. Kinagabihan, nakahiga siyang muli, hawak ang cellphone. Binabasa ang mga chat ni Sid tungkol sa bagong client. May mga screenshot ng spreadsheets, snippets ng emails, pati selfie nito na may laptop at headset. Look at me, Sabina. Parang call center agent na rin pero mas astig kasi VA. Good job, reply ni Sabina. Nagtagal ang kanyang hindalaki sa keyboard. Gustong isulat kung gaano siya nasaktan sa mga salita nito noong nagdaang gabi. Pero binura niya rin agad. Iniisip niyang baka hindi naman talaga nito sinasadya na maging insensitive. Kaya pinili niyang manahimik at ibinaba ang cellphone. At sa katahimikan ng kanyang kwarto, habang paikot-ikot lang ang ventilador sa kisame, muling nakaramdam si Sabina ng panliliit. Malibang maging tendera lang? Malibang piliin ko ang mas simpleng buhay habang dumidiskarte privately? Kailangan ko ba talagang ipangalandakan sa iba para masabing successful ako? Sinasabi ni Sabina sa sarili na wala lang yon. Siguro excited lang si Sid. Yun lang naman, lalaki na proud lang sa trabaho, sa kinikita niyang dollars. Siyempre minsan makakapagsalita ng pabigla-bigla, madalas namang may nasasabi ang tao nang hindi nag-iisip. Dumating si Sid sa shop isang hapon. Napatingin si Sabina sa sapatos nito, bago ang mga yon. Uy, bago yan na, sabi ni Sabina. Ngumisi si Sid at iniangat pa ang paa para mas makita niya. Nike original at hindi na Class A. Pinadala pa galing US. Grabe, ang mahal siguro niyan. Sulit, Sabina. Reward ko sa sarili ko kasi 'di ba, minsan kailangan makita ng tao na umaangat ka. Hindi pwedeng laging mukhang pagod. Napatawa si Sabina pero may tumusok sa kanyang tono. Pero kahit luma okay lang, basta komportable. Oo, pero iba pa rin ang dating kapag branded. Lalo na kapag kasama ko yung tropa. Hindi ako nahuhuli. Tinitigan niya ang kanyang boyfriend. Yon ang ipinagkaiba nila. Pareho man silang may nakakamtan sa buhay, hindi siya nito katulad na kailangan pang ipagyabang sa iba. Kinabukasan, inaya siya ni Sid na mag-milk tea sa katipunan. Puno ng mga estudyante ang shop, hindi karaniwang lugar na pinupuntahan ni Sabina. Umupo siya sa tapat nito, dahan-dahang sumisip-sip habang si Sid ay abala sa cellphone. Sorry, Sabina. Bulong nito, hindi inaalis ang mata sa screen. Client ko lang to. Nagte-train kasi ako ng bagong system. Iwinasiwas niya ang kamay.
Okay lang. Nang maisang tabi rin ng cellphone, yumuko ito ng mas malapit at puno ng siglang boses. May bago akong client. Napakagat siya ng labi at pinilit ang ngiti. Good for you. Ang sipag mo talaga. Of course. Umusod itong pasandal habang nakangisi. Kailangan sabihin na. Ayoko namang isipin ng pamilya ko na hanggang dito lang ako. Ayokong matulad sa'yo na hanggang shop lang ng mga magulang mo. Hinalo-halo na lang niyang milk tea. Pero sa loob-loob niya, naiinis siya sa maliliit nitong tingin sa mga bagay na naaabot niya. Siya nga pala, 1 linggo akong mawawala. May bakasyon kami ng pamilya ko sa Mindoro. Nakangiting sabi ni Sid. 1 taon na sila, pero hindi pa siya nito na ipapakilala sa pamilya nito. Kaya sinubukan niyang buksan ang usaping iyon. Pwede bang sumama? Gusto kong makilala ang pamilya mo. Total, kilala mo na rin naman ang pamilya ko. Nakita niyang natigilan ang binata. At ang sumunod nitong sinabi, ang mas lalong nagpalala sa dami ng kanyang iniisip. Bahagyang tumaas ang mga kilay nito. Para lang kasi sa pamilya yon. Bakit? Girlfriend mo naman ako ah. Bakit ayaw mo akong ipakilala sa parents mo at kahit man lang sa mga kaibigan mo? Tanong niya rito. Umiwas ito ng tingin. Nahihiya kasi ako. Tindera ka lang. Bahagya siyang natawa ng mapakla. Tindera? Tumaas lang ang sahod at lifestyle mo, minamaliit mo ng pagiging tindera ko? Bakit? Nilait ko bang pagiging rider mo noon? Sabina. Sid, college graduate ako. Hindi pa ba enough yon para ipagmalaki mo? Puno ng hinanakit niyang tanong. Napabuntong hininga ang kanyang boyfriend. Pero hindi mo naman ginamit, di ba? Nakontento ka lang ng maging tauhan sa printing shop ninyo. Nakaasa ka pa rin sa mga magulang mo. So what? May mali ba ron? Illegal bang ginagawa ko para ikahiya mo? Oo, tindera ako. Pero alam ko sa sarili ko na wala akong dapat ikahiya roon. Tindera siya pero marami na siyang asset at investment. Hindi yon alam ng binata. Iniisip niya kung ano ang magiging asal nito kapag nalaman iyon. Pero sa ipinapakita nito, mas lalong gusto niyang ipakitang simpleng tendera lang siyang umaasa pa rin sa kanyang mga magulang. At ang masakit, sa kanya lang nalalaman ang tunay nitong karakter kung kailan mahal niya na ito at tumagal na sila ng 1 taon. Alam mo, subukan mo namang maging insensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Kasi sa totoo lang, nakakasakit ng mga salita mo. Sabi niya bago ito iwanan. Tinawag pa siya ni Sid pero dire-diretso na siya. Gusto niya munang magpalamig ng ulo. Alam niya namang magkakabati pa rin sila kahit nag-away sila ng ganoon. Pero umaasa pa rin siya na sana'y mag-effort itong magbago para mag-work pa ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, naging maayos naman sila. Yun nga lang, may kaunting tampo pa rin siya. Nag-away kayo ni Kuya Sid? Tanong ni Marie. Okay na kami, sagot ni Sabina. Nagkaroon lang ng tampuhan. Medyo insensitive din kasi. Habang nagtatrabaho sa shop, biglang pumasok ang isang pamilyar na lalaki. Maputi at halatang matipuno. Diretso ang tingin sa kanya at may nakita siyang kislap ng saya sa mukha nito. Hi, anong service ang kailangan? Tanong ni Sabina. Bahagya itong napayuko. Hi, Sabina. Kumunot ang kanyang noo. Ha? Kilala mo ako? Napakagatlabi ang binata. Ako si Nigel Marasigan. Sobrang tagal na siguro kaya hindi mo na ako natatandaan. Ang tagal ko rin sa barko. Pero ako yung high school batchmate mo na nakipagsapakan kay Arkin. Umawang ang bibig ni Sabina. Agad niyang naalala yon dahil yun lang naman ang tanging alaala ni Nigel sa kanya. Hindi niya ito kilala, nakilala niya lang ito noong nasa guidance office na sila. Nakipagsuntukan kasi si Nigel sa lalaking nangharana sa kanya sa public. Doon niya nalamang gusto siya nito pero hindi naman nagpakita ng kahit na anong motibo. Umiwas rin kaya hindi na gaanong nanatili sa kanyang mga alaala. Long time no see. Ang weird na yun lang naman ang tanging alaala natin. Awkward na tumawa si Sabina. Bakit ka nga pala nandito? Tumagal ang titig nito sa kanya bago sa mga tarpaulin na nasa likuran niya. Magpapaprint sana. Tarpaulin para sa golden anniversary ng mga magulang ko at para na rin sa family shirt namin. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Mukhang customer naman nga itong magpapagawa. Ang totoo, noon pa man ay hindi na siya komportable rito. Ayaw niya ng lalaking nananakit.
Alam din siguro nito yon kaya umiwas na pagkatapos ng insidenteng iyon. Subalit high school pa lang naman sila nang mangyari yon. Matatanda na sila kaya baka hindi na ganoon ang binata. Pinag-usapan nila ang mga gagawin. Oo lang naman ang oo si Nigel sa kanya. Nang matapos, parang may gusto pa itong sabihin. Next month mo pa to pwedeng makuha since hindi naman rush. Nakangiting sabi ni Sabina. Marahang tumango si Nigel. Umawang ang bibig nito. Sabina, libre ka. Sabina! Putol ni Sid sa sinasabi ni Nigel. Lumapit naman agad si Sid at hinalikan siya sa pisngi. Patapos ka na. Tara na. Umiling naman si Sabina. Saglit lang. Nang muli siyang lumingon kay Nigel, hindi na ito makatingin sa kanya. Naghihintay pa siya ng sasabihin ito, pero pag-igting lang ng panga ang nakita niya. Nagulat na lang siya nang basta itong umalis ng shop. Bakit? Tanong ni Sid. Umiling na lang si Sabina. Wala, client lang na maraming pinapagawa. At katulad lang noong high school sila, naging alaala na naman si Nigel na hindi nanatili sa isipan ni Sabina. Tahimik ang shop ng hapon na yon. Martes, pahinga muna ang mga makina matapos ang sunod-sunod na order sa umaga. Nakaupo si Sabina sa counter habang nag-aayos ng mga resibo. Nakasandal si Sid sa istante at abala sa pag-scroll sa cellphone. Dumalaw ito para lang makita siya. Pero nitong mga nakaraang linggo, bawat pagbisita ay laging may kasamang walang tigil na pagtatype sa screen. Sabina, sabi ni Sid nang hindi tumitingin. Alam mo ba, may bago akong client. Mas malaki ang bayad, fixed weekly. Ang dali lang ng trabaho, halos email at reminders lang. Ngumiti siya ng tipid. Buti naman Sid. Para sa atin, tugon ang boyfriend niya at kumindat pa. Siyempre, kapag yumaman ako, hindi ka na rin maghihirap. Mahina siyang natawa, pero mas mabigat ang puso niya kaysa sa tunog ng kanyang tawa. Maya-maya'y lumabas si Sid para bumili ng makakain nila. Tumunog ang kampanilya sa may pinto nang pumasok ang isang suki. Agad na tumayo si Sabina at masayang binati ang ginang. Habang abala siya sa order nito, napansin niya mula sa gilid ng kanyang mata ang pag-ilaw ng cellphone ni Sid na nakapatong sa counter. Isang pangalan ang kumislap sa screen. May pangalan na M at may heart emoji sa gilid. At sa ibaba, mababasa ang bahagi ng mensahe. Miss you love, hindi ako makapaghintay na makapiling ka kaagad. Parang piniga ang dibdib ni Sabina. Napakapit siya sa counter. Saglit na natigilan ang kanyang ngiti habang inaabot ang resibo sa suki. Umaasang hindi mapansin ang panginginig ng kanyang kamay. Bigla namang bumalik si Sid, kinuha lang muli ang cellphone at isinuksok sa bulsa. Nakalimutan ko pala. Anong oras ka magsasara? Tanong nito habang inaayos ang mga pagkain nila. Katulad ng dati, sagot niya na lang. Tumango lang ito at nagpatuloy sa pag-scroll. Hindi namamalayan ang unos na nagsisimula sa dibdib ni Sabina. Buong hapon, parang robot lang ang kilos niya. Sino si M? Gusto niyang maniwalang pinsan lang o baka naman kaibigan lang pero alam niyang hindi. Hindi ginagamit ang pusong emoji para sa mga pinsan at ang mga salitang yon, hindi yon para sa magkaibigan. Umuwi si Sid bandang 5:00 at ang dahilan may online meeting daw. Nang sumara ang gate, bumagsak si Sabina sa upuan sa likod ng counter. Tinakpan ng 2 palad ang kanyang mukha. Baka wala lang. Baka mali lang ang basa ko. Baka... Pero hindi siya tinantanan ng bigat sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, sarado ng tindahan at siya na lang ang nag-aayos. Paikot-ikot ang kanyang isip na parang mga gamo-gamong hindi makaalis sa apoy. Naghihinala ka sa boyfriend mo, Ate Sabina? Tanong ng kanyang kapatid. Marahan siyang tumango. Oo, hindi naman ako magiging ganito kung wala akong nakitang message. Saka ang sweet nun. Ayokong kumprontahin pero gusto ko talaga siyang hulihin. Napailing ang kanyang kapatid. Kung alam niya na may idea ka na alam mong may babae man siya, mas mag-iingat yon. Hindi siya magpapahuli, ate. Napabuntong hininga si Sabina. Ewan ko, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Kung niloloko niya man ako, masakit para sa akin yon. Biruin mo, first boyfriend ko siya at sa kanya ko na naisip yung future ko tapos manloloko pala. Niyakap siya ni Marie. Ate, huwag ka munang masyadong mag-overthink. Baka naman nagkamali ka lang, pero pakiramdam mo rin,
At kung may signs ka, doon ka na may karapatang maghinala. Kasi alam naman natin na kapag babae na ang may doubts, bihirang hindi tumama. Marahan siyang tumango. Okay, wag mo na lang munang sabihin kina mama at papa. Siguradong mag-aalala ang mga yon at mangingialam pa. Ayaw niya nang masyadong mag-overthink. Maraming dapat kailangang isipin si Sabina. Kaysa ang isipin pa ng sobra ang mga nakita sa cellphone ni Sid. Kaya kahit maraming gumugulo, nanatili pa rin siya sa kung anong nakasanayan niyang pakikitungo sa kanyang boyfriend. Dahil lumipas na ang mga linggo, bahagya itong humupa. Nawala na rin naman sa isip ni Sabina. Naging abala rin siya sa kanilang printing shop. Good afternoon. Bati ni Nigel sa kanya. Tumunghay agad siya mula sa kanyang computer. Oh, nandyan ka na. I-pick up mo na yung mga t-shirt at tarpaulin. Bahagya itong napangiti. Oo, dala ko ang sasakyan ko. Tumango naman siya. Medyo madami-dami yon. Wala pa si Paolo kaya siya na ang nagbuhat ng mga kahon. Bukod kasi sa printing, sa kanya na rin ito nagpagawa ng mga souvenir items para sa golden anniversary ng mga magulang nito. Ako na, Sabina. Malumanay na sabi ni Nigel at inagaw sa kanya ang kahon. Umawang ang bibig ni Sabina. Okay, pasensya na. Yung kapatid kong lalaki kasi ang gumagawa niyan. Kaso nagtatrabaho na siya sa Makati, kaya ako na lang ang gumagawa ng lahat dito. Matamis na napangiti si Nigel. Para bang sobrang saya na kinakausap niya ito. Dapat kumuha ka ng tauhan. Pwede rin ako. Nasa bakasyon naman ako. Wala akong ginagawa. Inaasikaso ko lang yung fish pond na gusto kong pamuhunanan. Wow, business-minded! Nakangiti niyang sabi. Maganda yan. Pero sa'yo, hihingi ako ng tulong. Nakakahiya naman. Seaman ka tapos gagawin na kitang tauhan dito. Minimum lang ang sahod. Okay lang. Sagot agad ni Nigel. Ang ibig kong sabihin, okay lang para bagong experience din. Bahagya na lang siyang natawa at binuksan ang pinto para rito. Ilang buwan na rin niyang nakakasalamuha si Nigel. Aaminin niyang naiilang siya rito noon, pero dahil nga palagi niyang nakakausap, nagiging komportable na siya. Iniisip niya na lang na masyado lang silang immature noong mga bata, kaya wala ng kaso. Mukha rin namang wala na rin gusto sa kanya si Nigel. Imposible rin na wala itong asawa o girlfriend. Pero seryoso, kung nahihirapan ka, tawagan mo lang ako. Pwede mo akong maging on-call na tauhan sa shop mo. Sabi ni Nigel sa kanya. Humalakhak na lang si Sabina. No thanks. Saka baka kung ano pang isipin ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Nigel. Wala pa akong asawa. Wala ring girlfriend. Wala ring nililigawan. Wala lahat. Wala talaga. Hindi siya nakasagot. Medyo nagulat lang si Sabina sa tono ni Nigel. Para bang mamamatay ito kapag hindi siya naniwala na wala nga itong ibang karelasyon. At habang pinagmamasdan ni Sabina ang binata, hindi siya manhid para hindi maramdaman iyon. May boyfriend na ako, Nigel. Imporma ni Sabina na para bang iyon ang tatapos sa kaligayahan ni Nigel. Bumaha ang lungkot sa mga mata nito. Naiilang ka ba sa akin? Umiling si Sabina. Hindi naman. Ang tanging alaala ko lang sa'yo noon, nakipagsapakan ka sa lalaking nanliligaw sa akin. Doon ko nalaman na gusto mo ko. Pero hindi ka rin naman nagpurso sa akin. Kaya ngayong nakita kitang muli, umaasa ako na wala na yung feelings mo na yon. Hindi ito nakasagot para bang guilty sa mga ginagawa nito. At ang katahimikang yon, parang kinumpirma na rin sa kanya na gusto pa rin siya nito. Alam kong may boyfriend ka na may mahal ka ng iba, na nahuli ako ng dating. Pasensya na kung naiilang ka. Mahinang sabi ni Nigel. Hindi mo kailangan mag-alala dahil hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang sana na makausap at makita ka. Pero kung nakakawala ng respeto para sa iyo at para sa boyfriend mo, sorry talaga. Huwag ka mag-alala. Sasakay na naman ulit ako ng barko. Asahan mong hindi na ako magpapakita sa iyo. Umiwas ng tingin si Sabina. Parang siya ang nasasaktan para kay Nigel. Ayaw niyang maniwala, pero paano niya ipapaliwanag na gusto pa rin siya nito hanggang ngayon? Ni hindi na nga niya ito naiisip sa mga nagdaang taon. Pero mukhang si Nigel, siya ang laman ng puso't damdamin mula noon hanggang ngayon. Okay lang, pasensya na rin. Mahinang saad ni Sabina. Marahang tumango si Nigel at ibinigay sa kanya ang invitation. Pero sana makapunta ka. Aasahan kita. Pwede mong isamang mga kapatid mo. Ikaw ang bahala.
Marahan siyang tumango. Pupunta siya at pagbibigyan ito. Naaawa rin naman siya kay Nigel, pero mabuti na lang na malinaw sa kanila ang lahat. At habang binabaliwala ni Sabina ang damdamin ni Nigel, may isa namang tao sa buhay niya na mukhang pasasakitan iyon. Mataong-matao ang mall ng Sabadong yon, puno ng mga pamilya, magkasintahan at mga barkadang nagsasaya sa weekend. Magkasabay na naglalakad sina Sabina at si Marie, may dalang tig-isang shopping bag. Grabe ate! Natatawang sabi ni Marie. Thank you talaga sa libre. The best ka talaga. Mahal na mahal mo kami ni Kuya Paolo. Salamat sa bagong laptop. Tumawa naman si Sabina. Ano ka ba? Walang problema. Ano yun? Lumilikob lang ako ng pera pero hindi ko ginagastos? Masaya ako na na-spoil ko kay ni Paolo, saka sina mama at papa. Lumiko sila patungo sa escalator, kaso biglang natigilan si Sabina. Nakatigil ang tingin niya sa isang figura malapit sa section ng men's clothing sa isang maliwanag na butik. Nandoon si Sid, at sa tabi nito, isang babaeng mas matanda, elegante, may confidence, makinis ang buhok at may suot na perlas na hikaw. May dala itong mga shopping bag, walang alinlangan kung maglabas ng wallet at mga card. Ang isa pa nitong kamay na may gintong singsing, nakapahinga sa braso ni Sid na parang masyadong malapit para sabihing magkaibigan lang. Teka, si Kuya Sid yun ah, tanong ni Marie. Nabitin ang hininga ni Sabina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Marie. Huwag kang titingin. Nanlaki ang bibig ng nakababata niyang kapatid. Oh my God ate, siya nga. Si Kuya Sid yun, diba? Mahinang tumango si Sabina. Hindi maalis ang tingin sa eksenang nasa harap niya. Sinusukat ni Sid ang isang pares ng branded na sneakers. Tumatalon pa ng bahagya na para bang batang tinatansya ang bagong laruan. Palakpak naman ang saginang. Bagay na bagay sa'yo, Sid. Ang pogi mo. Ngumiti naman si Sid at lumapit pa sa tenga ng babae. Thanks, love. At bago pa man makapikit si Sabina, hinalikan na ng matanda si Sid sa mga labi nito. Yak! Ate Sabina! May sugar mom yung boyfriend mo! Nandidiring sabi ni Marie. Kaya naman palang dami niya palaging bagong damit. Baka naman hindi talaga VA yan. Baka kaya may pera kasi nga sa sugar mommy niya. Bahagyang nabitawan ni Sabina ang mga bag. Namula sa galit ang mukha niya. Ate, ano ba yan? Gusto mo bang puntahan natin? Huwag ka maingay. Mahigpit ang pagkakahawak ni Sabina sa braso ng kapatid. Huwag tayong gumawa ng eksena. Pero, umiling agad siya. Please Marie, hindi dito. Mapapahiya lang din tayo. Umuwi na lang muna tayo. Sa ibang araw ko na siya kukumprontahin. Hindi natin ipapaalam sa kanya na may alam na tayo tungkol sa pagkakaroon niya ng sugar mommy. Mabilis silang tumalikod, nagkunwaring tumitingin sa kalapit na kiosk. Nagtago din sila sa likod ng mga sabitan ng damit. Mabilis ang tibok ng puso ni Sabina sa sobrang sakit at kabang nararamdaman. Naririnig pa rin niya ang boses ng mga ito. Ang babae, pilit bumibili pa ng dagdag. Ikaw talaga, sobra-sobra na to. Pero sige, gusto ko rin kasi yon. Makapal pa ang mukha na sabi ni Sid. Hindi na kinaya ni Sabina. Uwi na tayo. Hindi na tumutol si Marie. Mabilis silang naglakad papalayo. Pagdating lang nila sa parking area, ay doon lang pinakawalan ni Sabina ang hiningang kanina niya pang pinipigilan. Sumandal siya sa malamig na pader habang nanginginig ang tuhod. Balot ng galit ang tinig ni Marie. Ate, nakita mo yon? Niloloko ka niya. Tapos may sugar mommy pala. Namumuo ang luha niya. Nakakainis. Nakakainis talaga. Hindi ka ba gagawa ng paraan? Harapin mo siya. Doon mismo ate Sabina para mapahiyang unggoy na yon. Umiling si Sabina. Hindi pa. Ako nang bahala. Kapag nagpadala ako sa emosyon ko, magmumukha rin akong kawawa. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa. Ate, ang kapal na mukha niya. Pinapasuporta siya ng babae na parang bata. Tapos ikaw, minsan pinapahiya pa niya, di ba? Dumapo ang bigat ng mga salita ng kapatid niya. Diretso sa sugat na matagal nang nakatago. Pinisil ni Sabina ang dibdib at mababaw ang paghinga. Oo, mahina ngunit malinaw ang sagot niya. Tinatawanan niya ako. Sinabi niyang tindera lang ako. Bumibili siya ng mga bagay para magyabang pero galing pala sa iba. Hindi niya pera.
Hindi niya pinaghirapan. Binababa niya ako dahil maliit lang ang shop natin at akala niya asa lang ako sa mga magulang natin. Pero siya, umaasa sa bulsa ng iba. Hindi siya makatayo mag-isa at ang lakas pa ng loob niyang magpanggap na higit sa lahat. Nanginginig ang labi niya pero ang mga matay naglalagablab na. Hindi lang sa sakit, kundi sa matinding galit. Lumapit si Marie at niyakap siya ng mahigpit. Ate, hindi mo deserve to. Karapat-dapat ka sa taong makakakita ng halaga mo. Hindi tulad niya. At doon lang tuluyang bumuhos ang luha ni Sabina. Tahimik niyang ibinaon ang mukha sa balikat ng kapatid habang nanginginig ang buong katawan. Ngunit kahit umiiyak, may mga salitang nabuo sa isip niya. Haharapin ko siya, pero hindi ngayon. Hahayaan ko muna siyang magpanggap. Hahayaan kong isipin niyang matalino siya. Magkukunwari ako na walang alam. Nagulat si Marie. Bakit? Bakit mo pa patatagalin? Nagniningning ang mga mata ni Sabina sa ilalim ng mga luha. Dahil gusto ko siyang mismong bumuko ng pagkatao niya. Hindi ako sisigaw sa publiko. Hindi ako gagawa ng eksena. Siya mismo. At siyang magdadala ng kahihiyan na yun. Napakagatlabi si Marie. Mas matapang ka pa sa akin, ate. Kung ako yun, baka binato ko siya ng sapatos doon mismo. Napatawa si Sabina sa gitna ng hikbi. Hindi ko kaya. Mas lalo lang akong magiging maliit, desperada. Hindi, maghihintay ako. Matagal silang nanatili roon. Dahan-dahang kumalma si Sabina, pinunasan ng luha at inayos ang buhok. Nang makasakay sila ng sasakyan pa uwi, nakatingin si Sabina sa bintana. Umiikot sa isip niya ang mga tawa ni Sid, ang mga pangako. Ngunit ngayon ay wala siyang ibang maramdaman kundi ang pandidiri. Pagkatapos ng araw na yon, naging normal ang pakikitungo ni Sabina kay Sid. Hindi niya pinahahalata na may alam na siya. Bahagya rin siyang umiiwas. Hindi rin naman na madalas bumisita sa shop si Sid. Marahil ay abala sa sugar mommy nito na mukhang kauuwi lang. San ka pupunta, ate? Tanong ni Marie. Inayos niyang dress na suot. Sa golden wedding anniversary ng mga magulang ni Nigel. Nigel? Tipid siyang umiti. Client natin sa shop. Saka high school batchmate ko. Dating may gusto sa akin. Tanda mo nung napatawag ako sa guidance kasi may nagsuntukan dahil sa akin? Si Nigel yung sumapak sa manliligaw ko kasi hinarana ako in public. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Seryoso? Ate, baka gusto ka pa nun ah. Kaso sabi mo 'di ba? Ayaw mo sa bayolente. Hindi naman na siya ganon. Actually magalang siya at oo, nasabi niya nga sa akin na gusto niya pa rin ako. Kahit ako nagulat din. Mahinang usal ni Sabina. Kinilig naman si Marie. Ate, patulan mo na. Mukhang mahal na mahal ka nun. Ate, ilang taon na. Paano kung gusto ka pa niya? Sige na, landiin mo. Ipagpalit mo rin ang unggoy mong boyfriend. Bahagya siyang natigilan. Ayaw niyang gawin yon. Ayaw niyang patulan si Nigel dahil lamang sinaktan siya ni Sid. Alam niyang hindi yun deserve ni Nigel na pure ang intention sa kanya. Sa kanila ni Sid, tatapusin niya na yun next week. May hinihintay lang siya. Pagkatapos nun, bibigyan niya ang sarili ng oras para mag-move on. At kung nandoon pa si Nigel na naghihintay sa kanya, doon pala niya ito pagbibigyan. Regalo ko sa mga magulang mo, nakangiting sabi ni Sabina kahit may bahagyang pagkailang. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Nigel. Salamat! Salamat at dumating ka. Akala ko hindi ka na darating. Nahina siyang tumawa. Nag-promise ako kaya pupunta ako. Sa party, ramdam na ramdam niya ang saya ni Nigel. Malayo man ang lamesa nito, nakikita niyang nakatingin ito sa kanya. Dinaig din ang waiter sa pag-assist sa mga kailangan niya. Nigel, ano ba yan? Girlfriend mo? Bakit hindi mo ipakilala? Bulalas ng isang kasama nito. Namilog kaagad ang mga mata ni Nigel. Manahimik kayo. Ano ba? Hala, si Sabina yan di ba? Yung babaeng crush na crush ni Nigel nung high school. Nakipagsuntukan pa dahil sa selos. Hindi nga alam ni Sabina na nag-e-exist siya. First impression ni Sabina kay Nigel, ayun, bulakbol. Nagtawanan ang mga kamag-anak ni Nigel. Agad na nag-init ang mga pisngi ni Sabina. Totoong bulakbol ang first impression niya sa binata. Naiilang siya sa family gathering pa talaga sila inasar. Mukhang ramdam ni Nigel ang pagiging hindi niya komportable,
kaya panay ang hingi ng tawad. Sorry talaga. Sorry. Nagmamakaawang sabi ng binata. Pagsasabihin ko sila mamaya. Tumango na lang si Sabina. Nang matapos at makauwi, kahit na nakakailang, bahagya siyang napangiti. At least, gumaan ang kanyang kalooban na wala kahit papaano sa isipan niya ang panlolokong ginawa sa kanya ni Sid. Hindi niya rin maiwasang mapagkumpara. Kay Sid, ayaw siyang ipakilala sa mga magulang. Pero kay Nigel, kahit na sinabi niyang hindi niya ito gusto, kilalang kilala naman siya ng buong angkan bilang babaeng nagugustuhan nito. Kaya ng gabing yon, mahina siyang humiling. Humiling siyang sana ay mabilis na alisin ang sakit na ipinaramdam sa kanya ni Sid at sana kaya pang maghintay ni Nigel na alam niyang karapat dapat mahalin. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, nakuha niya ng cellphone ni Sid, nakuha niyang number ni M at nang mag-text siya, sumagot naman ang ginang at sinabing makikipagkita sa kanya. Tumayo ng alangan si Sabina. Kayo po siguro si... Ngumiti ang babae, may lungkot at iniabot ang kamay. Marina, pero tinatawag niya akong M. Napalunok si Sabina habang kinakamayan ito. Ako si Sabina. Umupo sila, sandali silang natahimik, parang nagpapakiramdaman lang sila. Napangluwi si Sabina. Hindi ko po alam na mayroong kayo. Nang sinabi mo na 2 taon na kayo, doon ko po na-realize na ako ang side chick niya. Umiling si Marina ng marahan. Huwag kang humingi ng tawad. Wala kang niloko. Siya ang nanloko. Naintindihan ko na wala ka ring alam. Dumating ang waitress at umorder sila ng kape. Pwede ko bang itanong, bakit siya? Maingat na sabi ni Sabina. Mapait na natawa si Marina. Yan din ang tanong ko sa sarili ko. Sa simula, simple lang. Pinapatawan niya ako. Pinaramdam niyang akong bata ulit. Matapos ang mga taon ng palaging seryoso sa pagtatrabaho at pagtayo ng buhay ko, si Sid ang naging fresh start ko. Ngayon alam ko na, hindi ako ang gusto niya, kundi ang kaya ko lang ibigay. Bahagyang nalungkot si Sabina. May kaunting panghuhusga sa kanya dahil sa pagpatol ni Marina sa mas bata dito. Gayunpaman, nakikita niya naman na mabuting babae ito na naghahangad lang ng pagmamahal. Malas lang na natapat ito kay Sid. Muling nagtagpo ang kanilang tingin, parehong kinikilala ang sugat ng isa't isa. Napabuntong hininga si Sabina. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Na-realize ko na wala rin namang patutunguhan to. I'm sorry din sa nagawa niya sa'yo. Nakakaunawa siyang tumango. Yun din naman kasi ang gagawin ni Sabina. Makikipaghiwalay na rin siya. Hindi niya na talaga kayang pumayag na tumakbo ito sa sugar mommy na niloloko nito. Hindi deserve ni Sid ang kahit sino sa kanila. Isang gabi, binuksan ni Sid ang glass door na may malapad ng ngiti. Nakapolo itong bagong-bago at halatang excited. Hi! Bati ni Sid. Anong okasyon? Birthday mo bang hindi ko alam? Anniversary natin? Anong surprise ang sinasabi mo? Bahagyang ngumiti si Sabina. Halika, maupo ka. Bumagsak ito sa silya malapit sa counter at tinapik-tapik ang daliri nito. So, ano na? Itinulak ni Sabina ang baso ng tubig papalapit. Uminom ka muna. Kunot noong ngumiti si Sid pero uminom pa rin. Tubig lang. Wala man lang beer o kahit soft drinks. Sid, malumanay ngunit matatag ang boses ni Sabina. Kaya kita pinapunta kasi may gusto akong sabihin. Napasimangot si Sid. Seryoso ka? Ano to? May problema ka? Pinagdikit ni Sabina ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Alam ko na. Kumurap si Sid. Alam mo na ano? Lahat. Nakausap ko na si M. Natigilan si Sid. Parang batang nahuling dumekwat at hindi makapagsalita. Ngunit agading bumukas ang depensa. Hindi totoo yan. Mabilis nitong sabi. Sabihin na mali ang iniisip mo. Oo, may nagme-message pero wala lang yun. Ikaw ang mahal ko. Siya lang, tumutulong lang siya. Parang kaibigan lang. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Sabina at pinanood ang pagkabalisa nito. Kaibigan? Banayad niyang tanong. Na tinatawag kang honey? Na nagpapadala ng pera buwan-buwan? Na bumibili ng sapatos, relo, cellphone, pati motor mo? Pa-VA ka pa. May sponsor ka lang naman pala na sugar mommy.
Nauutal si Sid. Sabina, hindi, kailangan ko lang talaga ng tulong nun. Kasi hirap ako. Pero ikaw ang totoo kong mahal. Siya ang temporary lang siya. Matanda na yun eh. Mapaklang tumawa si Sabina. Nakita ko kayong magkasama sa mall. Magkahawak kamay. Naghalikan pa. Sasabihin mong matanda naman yon? Anong klaseng lalaki ka? Umigding ang panga ni Sid. Okay, sige. Pero Sabina, hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko ang lahat na to para makaahon. Para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Lahat ng to para sa atin. Bahagyang natawa si Sabina. Hindi sa tuwa, kundi sa kawalan ng hiya nito. Para sa atin? O para sa'yo? Binagsak nito ang palad sa counter. Ano bang gusto mong gawin ko? Mahirap lang ako. Wala akong yaman, wala akong negosyo. Ikaw kasi kontento ka na sa maliit. Printing shop lang, tindahan ng mga magulang mo. Ako gusto ko na higit pa. Gusto ko namang umangat. Kumurba ang labi ni Sabina sa malamig ng ngiti. Tendera lang? Ano? Napatigil si Sid. Hindi ko ibig. Pero sinabi mo, muli niyang putol. Minamaliit mo ko habang ikaw pala, nakasanda lang sa isang babaeng mas matanda sa'yo, habang ipinagmamalaki mong umaangat ka na. Namula ang tenga ni Sid, sinubukan nitong umisi, pilit na binabalik ang yabang. Ano naman, at least ako may taong tumutulong. Ikaw hanggang dito ka na lang. Printing shop, dito na lang umiikot ang buhay mo. Ano bang may pagmamalaki mo? Malakas na tumawa si Sabina. Akala mo ba wala? Kumurap si Sid. Ano? Akala mo ba ito lang ang buhay ko? Nagkakamali ka. Tumayo siya. Kinuha ang folder mula sa drawer sa likod ng counter. Isa-isang inilatag dito ang mga papel, mga resibo, screenshot, bank statement. Gusto niyang ipamukha ang minamaliit nito. Dinampot ni Sid ang isa at halatang naguguluhan. Gumapang ang mga mata nito sa mga numero. Nanginginig ang mga kamay nito habang nililipat ang bawat pahina. Ano to? Pabulong nitong tanong. Side business, matatag na sagot ni Sabina. Online stores, digital services, stocks, investments. Hindi ko kailangan ipagsigawan. Hindi ko kailangan ipagyabang. Tahimik ako nagtatrabaho. At ngayon, mas malaki pa ang kinikita ko kaysa sa lahat ng ipinagmamalaki mong sideline. Ano, nagsisisi ka? Hindi ako ang ginawa mong sugar mommy mo? Pero sugar mommy ba kung mas bata sa'yo? Ano, sayang ba? Hindi mo man lang ako nahuthutan? Namula ng husto ang mukha ni Sid. Ikaw ang mahal ko. Maniwala ka man o hindi, mahal kita. Tumigil ka. Kung mahal mo, kung magiging lalaki ka para panindigan ako. At hindi manghuhut-hut ng pera sa ibang babae. Malakas na tugon ni Sabina. Habang abala ka sa pagpapanggap, sa pagkuha ng yaman mula sa iba, ako kumikita ng marangal. Hindi ko kailangan magsinungaling. Hindi ko kailangan manlamang. Hindi ko kailangan ng sugar mommy para mabuhay. Bigla itong tumayo. Hindi Sabina, mali ito. Naloloko mo lang ako, hindi ka ganyan. Ikaw yung simpleng babae na nakilala ko, hindi mo kayang... Hindi ko kayang ano? Singit ni Sabina. Hindi ko kayang umasenso? Hindi ko kayang lumampas sa iniisip mong kaya ko lang? Sid, sinubukan mong ipahiya ako. Pero pinalampas ko ang pagiging insensitive mo. Minamaliit mo ako pero wala kang marinig sa akin kahit ano. Pero ngayon, nalaman ko na may sugar mommy ka. Sino ang kahiya-hiya? Sabina... Halos paos ang tinig ni Sid at wala na ang yabang. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko na ulitin. Sabina, mahal kita. Ikaw lang. Ngunit umiling siya. Mahal? Hindi ganun ang pagmamahal, Sid. Ang pagmamahal hindi nanlalamang, hindi nagsisinungaling. Ang pagmamahal, hindi binababa ang partner na dapat itinataas mo. Bumagsak ito sa silya at tinakpan ng mukha. Gumuho ang kayabangan at tila natira ang batang ligaw at hubad sa dahilan. Pinanood ni Sabina ang binata na umiyak sa harap niya. Baka nung una, naawa pa siya. Pero ngayong alam niyang wala itong kwentang lalaki, hindi niya na yon maibibigay pa. Noon, ito ang lalaking inakala niyang magpapasaya sa kanyang mga payapang araw. Ngayon, isang desperadong lalaking nagsisinungaling na lang ang nakikita niya. Sid, mariin niyang wika. Ito nang huling kasinungalingan, huling insulto. Wala ka ng lugar dito. Itinaas nito ang ulo habang namumula ang mga mata. Sabina, please. Ngunit tumalikod na siya at itinabi ang mga papel. Umalis ka na. Hindi na kita gustong makita pa kahit kailan. Wala itong nagawa kundi ang umalis.
Naririnig pa ni Sabina ang mahihinang hikbi ni Sid pero wala na siyang pakialam. Maaring mahal nga siya ng binata pero hindi niya kayang tanggapin ang pagkakaroon nito ng sugar mommy. Alam niya ang worth niya at hindi siya mananatili sa ganoong klase ng lalaki. Pagkatapos nilang maghiwalay, hindi na nagpakita si Sid sa kanya. Siguro ay nahihiya na lang din talaga. Kaya ginugol na lang ni Sabina ang oras sa mga makabuluhang bagay. Hindi rin siya nagmadali na makahanap ulit ng pag-ibig. Nandiyan naman ang kanyang pamilya para damayan siya. Pero sa gitna ng paghilom, isang tao pa rin talaga ang matyagang naghihintay sa kanya. "Hi!" Nakangiting sabi ni Sabina. Nagulat naman si Nigel at pinigil ang ngiti na parang kinikilig. Ay, magpapaprint ako ng papers ko sana. Sasakay na kasi ulit ako ng barko. Bahagyang nalungkot ang puso niya. Good to know that. Habang inaasikaso ang mga pinapaprint nito, hindi niya maiwasang malumbay. Mukhang wala talagang chance para sa kanilang dalawa ni Nigel. Kung kailan parang handa na siya ulit, saka naman ito aalis. Maya-maya'y pumasok si Marie. "Ate, may kuya yung classmate ko. Naghahanap din ng girlfriend. Baka gusto mong makipag-date." Napalingon si Sabina sa kanyang kapatid habang pinapantay ang mga papel. "Marie, parang sira. Ano ba yan?" Natawa naman ito at natigilan nang makita si Nigel. "Ay, kuya, nandyan ka pala. Dito ka nagpapaprint? Ang layo ng bahay niyo ah. Wala bang printing shop sa inyo?" Nanlaki ang mga mata ni Sabina. "Marie!" Kaso, tumawa lang ang kanyang kapatid at kinindatan siya. "Single na tong ate ko eh. Niloko ng unggoy na may sugar mommy pala. Kaya ngayon, naghahanap na ng asawa." Hiyang-hiya na talaga si Sabina. Nang tumingin siya kay Nigel, nakita niyang titig na titig ito sa kanya. At unti-unti, nakita niya ang determinasyon dito. Mahinang tumikhim si Sabina. Eto ng papers mo." Pero hindi niyo yun tinanggap. Sa halip, ngumiti ito at napapikit. Pwede bang itago mo na lang? Mukhang hindi na ako ulit sasakay sa barko. Impit na napatili si Marie. Bahagya namang natawa ang binata. Habang pinagmamasdan siya, namumula. Hinimas ni Sabina ang dibdib, hindi inasahan ng pananabik at kabang nararamdaman doon. Simula ng araw na yon, nagpakita na nga ng motibo ang binata. Araw-araw itong dumadaan sa printing shop, may dalang pagkain at tinutulungan siya roon. Nilinaw din ni Nigel na manliligaw ito sa kanya. "Sigurado ka bang hindi ka na sasakay sa barko?" Tanong ni Sabina dahil medyo nagigilty na siya. Tumaas ang mga kilay ni Nigel, tila tuwang-tuwa sa kanya dahil nagtatanong siya tungkol dito. Sigurado na ako. Okay naman ako rito. Okay ang pinapatakbo kong fish pond ngayon. May ilang asset na rin ako, sariling bahay at ibang negosyo. Saka ginusto ko naman talaga maging seaman dahil sa'yo. Kumunot ang noo ni Sabina. "Ha? Dahil sa akin?" Napakagatlabi si Nigel. Oo, dahil sa'yo. Nakita ko yung slam book mo na sinagutan mo. Nakita ko ron, seaman ang dream husband mo. Agad namang namula si Sabina. Hindi naman sa ganon. Nailagay ko lang kasi mostly sa alam kong trabaho ng mga lalaki noon, seaman nga. Pilit niyang tinatago ang kilig na nararamdaman. Kasi paano nangarap ito sa buhay para sa kanya. Pero mas nagulat siya sa mga sumunod nitong sinabi. Sinikap ko rin maging seaman kasi malaki ang sahod. Saad ni Nigel. Isang kahig, isang tuka lang kami ng pamilya ko. Kaya nang may nagpaaral sa akin, sinunggaban ko na agad. Gusto kong makatulong sa pamilya ko at may mapatunayan. Pero sa totoo lang, habang ginagawa ko ang lahat para ron, ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw talagang pangarap na gusto kong maabot. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako manliligaw sa'yo hanggang wala pa akong nararating. Kaya nang umuwi ako, nahuli na pala ako kasi may boyfriend ka na, Sabina. Mataman niya itong tiningnan. Pero Nigel, hindi ko nga alam na gustong-gusto mo ko. Nung high school tayo, wala tayong kahit anong interaction. Bukod sa guidance office na pinatawag tayong tatlo, sobrang bulakbol pang first impression ko sa'yo nun. Hindi ako aware sa existence mo. Kaya bakit? Bakit hindi ka man lang gumawa ng effort pagkatapos kong malaman na gusto mo ko? Malungkot itong napangiti. Wala rin naman akong pag-asa sa'yo. Pag-aaral ang inuna mo. Hirap din humilera sa mga maniligaw mong may pera. Wala akong pera nun, Sabina. Tumapasok pa akong walang baon. Kaya naman, paano kita liligawan? Parang hinaplos ang puso ni Sabina. Hindi man ito direktang sabihin,
Alam niyang may paninindigan si Nigel. Hindi ito nanligaw kasi alam nito na hindi ito sapat para sa kanya. At natutuwa siyang marinig na may isang taong nagsikap sa buhay para lang makaharap sa kanya ng maayos at may maipagmamalaki na. Bakit ka nga pala nakipagsapakan sa nanliligaw sa akin noon? Biglang tanong ni Sabina. Umiwas naman ng tingin si Nigel. Nagsiselos ako. Saka iniinis niya ako. Alam niya gustong gusto kita tapos niligawan ka. Marami ring babae ang lalaking yun. At binibida niya sa barkada niya noon na kapag sinagot mo siya at naging girlfriend ka, dadalhin ka raw sa kama agad. Doon ako nagalit. Hindi na ako nakapagtimpi. Bahagyang natawa si Sabina. Kung ganon, pinagtanggol lang pala siya ni Nigel. Wala itong masamang intensyon. Namungay ang mga mata ng binata. Naaminin ko, seloso ako at baka ito maging bubog ko. Wala akong karapatan, nagsiselos na ako. Paano pa kaya kapag naging tayo na? Pero susubukan kong hindi magselos. Marahan siyang umiling. Nigel, kapag naging tayo, hindi kita bibigyan ng dahilan para magselos. Kapag naging tayo, palagi kong ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Wala kang dapat ipangamba dahil may lumapit na ibang lalaki. Kasi kapag binigay ko ng puso ko sa'yo, ikaw na lang talagang minamahal ko. Mukha namang nanghina si Nigel. Para bang naubusan ito ng lakas sa mga malalambing niyang salita. Kaya mahina siyang tumawa at hinaplos ang mukha nito. Ano kaya ang pakiramdam kapag naging boyfriend na kita? Marahan niyang tanong. Nangusap naman ang mga mata ni Nigel. Sagutin mo ako para malaman mong pakiramdam. Mas lalong napangiti si Sabina. Magiging masaya kaya ako kapag naging asawa kita? Inabot ni Nigel ang kanyang kamay, pumikit at masuyong hinalikan iyon. Pasasayahin kita. Piliin mo lang ako, magtiwala ka lang. Pasasayahin kita ng sobra. Kahit kaunting pagmamahal ang Sabina, ako nang bahalang magpalago. Bahagya siyang natawa habang naluluhang tiningnan ito. Mahal na mahal mo talaga ako? Bumagsak na rin ang isang butil ng luha sa pisngi nito. Mahal na mahal. Parang hindi ako makakahinga kung hindi ako ang pipiliin mo ngayon. Muli siyang tumawa habang umiiyak. Kaya inabot niya ito at mahigpit na niyakap. Kung ganon, huminga ka na ng maluwag kasi ngayon pipiliin na kita. Pagkatapos ng gabing yon, naging sila na nga ni Nigel. Sobrang naging consistent ito sa kanya. Lahat ng desisyon, palagi siyang kinoconsider. Marespeto rin at palaging mapagkumbaba. Kaya nang alokin siya ng pagpapakasal, pumayag na siya kaagad. At ang buhay may asawa, hindi alam ni Sabina na magiging ganoon kasaya. May problema ba, mahal? Tanong ni Sabina. Huminga ng malalim si Nigel. Maraming nakaalpas na mga bangus at tilapia sa fish pond dahil sa malakas na ulan kahapon. Naanod na naman. Hinagod niya ang likod nito. Makakabawi ka rin. May pera naman ako. Bawi na lang. Napangiti naman ito. Salamat. Ang hirap magnegosyo. Mabuti nandyan ka. Palagi kang umaalalay sa akin. Tumawa naman siya. Natural na alalayan kita. Asawa kaya kita. 3 na ngang anak natin, mahihiya ka pa sa akin. Ngumisa naman si Nigel at bigla siyang binuhat papunta sa kama. Gawin na nating 4 para pantay. Napatili na lang si Sabina. Sobrang simple lang ng mga gusto niya sa buhay. Ganoon lang pero hindi naman yun naibigay ni Sid. Mabuti na lang, ibinigay ng Diyos sa kanya si Nigel. Ang simple at masayang buhay na gusto ni Sabina, natupad at nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay. Ipinapaalala ng kwento na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa kayabangan na ipinapakita para lamang makuha ang paghanga ng iba. Ang iba sa atin ang nakaranas ng gawing maliit ng lipunan, ng mga mahal sa buhay o ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ngunit ipinakita ng kwento ni Sabina na ang pagiging minamaliit ay hindi kailanman batayan ng ating pagkatao. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.